Kung ikaw ay pastor, nararapat mo itong mapakinggan at matutunan. Kung ikaw naman ay nagtuturo na, nagsishare, nararapat mo itong mapakinggan at matutunan. At kung ikaw naman ay maliwanag na ini-equip, sinasanay para maging ministro, tagapagbahagi ng salita ng Diyos, nararapat mo rin itong mapakinggan at matutunan. Sa madaling salita, ang ating subject ngayon ay para sa ating lahat. Amen po ba? Walang exempted. Okay? Bakit? Mawala sa ating kaisipan na ito para pang pastor, no? Para po sa ating lahat ito na nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, whether sa Bible study, whether sa sharing lang, or sa pulpit. Ngayon, as a big review sa ating main subject, ang main subject natin is bibliology, Christ-centered bibliology. Pag sinabing bibliology, the study of the Word of God. At hindi pwedeng pag-aralan ng salita ng Diyos nang hindi pag-aaralan si Kristo dahil si Kristo ang salita ng Diyos. Okay? At marami na rin tayong mga natalakay. Isa sa nadaanan natin na almost 3 or 4, 1 month for Sunday night natin tinalakay yung shadows and substance. Okay, last Sunday tinalakay natin the dangers of living in the shadows. Okay, or the danger of still living in the shadows. Ang panganib ng pamumuhay o patuloy na pamumuhay, pagsasagawa, okay, ng mga anino, sakripisyo, mga simbolo na kung saan ang lahat ng ito ay nagtapos na nang dumating ang katawan. Walang iba kung hindi si Kristo. At yung huling sinabi ko sa inyo na ang mga anino ay nagsasalita na lamang sila ngayon na ang sinasabi nila, huwag niyo na kaming isagawa. Itigil niyo na yung pagsasagawa sa amin sapagkat dumating na ang katawan. Sapagkat kami ay napahintulutan na dumaan sa banal na kasulatan upang tumukoy pointing to the substance which is Christ. Kaya nung dumating si Kristo, na siyang pinatutungkulan kung bakit kami ay naitala, na isagawa sa banal na kasulatan, tapos na ang panahon namin. At kung tapos na ang panahon ng mga anino, sakripisyo sa lumang tipan, nang ibig sabihin tapos na, hindi na natin ito dapat sinasagawa, hindi na natin ito dapat pinapractice, dinidisplay kung yan ay mga anino. Okay? Bakit? Sapagkat dumating na tayo sa substance. At sa ating pag-aaral na ang mga anino ay humahalin tulad sa signboard. Ang signboard sa paglalakbay ay kailangan mahalaga hanggat hindi pa tayo nakakarating sa ating destinasyon. Amen? At dahil tayo ay nakarating na sa destinasyon, which is Christ, since the day you receive Christ, you have already arrived in your destination. Greatest destination, I say, Kristo, not heaven. Okay? At dahil nakarating na tayo sa destination, which is the substance, the soma, lahat po ng signboard, wala nang saysay yun. At tinalakay natin ang panganib ng pagsasagawa, still pagdi-display ng mga ito, gawain pa rin ito, pinapractice pa rin natin, ito ay palatandaan that we are still immature. That is a sign of, one of a sign of immaturity. At natalakay din natin ang isang mabigat-bigat, that is also a sign of idol worship. At ang pinakamabigat, doktrina ng demonyo na gamitin ito upang isagawa pa. Sa halip ng ating focus, atensyon, sentrong atensyon, ay ang katawan, walang iba kung hindi si Kristo. Ano ngayon ang kailangan natin bilang mga lingkod ng Diyos? Pag sinabing lingkod ng Diyos, minister of the gospel. Ano ngayon ang kailangan natin? Ano ang guide? Ano ang provision ng Diyos upang mahati natin, makita natin, ma-recognize natin, ma-distinguish natin, ma-discern natin o ma-cross-examine natin alin yung totoo
na hindi naman at saka sa hindi totoo. Alin yung parang totoo pero hindi totoo? O kaya alin yung parang totoo sa totoo? Alin yung parang tama sa tunay na tama? At diniscuss ko sa inyo ang isa sa mga paboritong talata sa Biblia, yung ikalawang Timoteo 2:15, na mamaya ay expound ko pa rin sa inyo na siyang promise ko last Sunday. So ano ang pamamaraan? Ano ang sistema? Dito papapasok yung ating subject na ang title ay Orthotomeo. Again, ano po ang ating subject ngayon? Orthotomeo. You can write it down. Ang subject natin ay Orthotomeo. This word is a Greek word. Salita po siyang Grego na mamaya po ay bibigyan natin ito ng precise, accurate na definition. Okay? Ngayon, mahaba-haba po itong pag-aaral natin. Aabutin po tayo dito ng mga 10 to 15 years. Okay lang po ba sa inyo? Hanggang sa maabutan na po, hanggang sa mahayag na. Pagka ang nakausap Okay lang mo, po. pag ang nakausap mo, o kaya ang nasabihan ko ng ganitong mga hanggang 10 to 15 years, sasabihin, naku, malapit nang dumating ang Panginoon. Well, nagkakaintindihan tayo sa ating language. So, Orthotomeo is our subject. I will give you first the part 1, the introduction, or what we call the foundation of Orthotomeo. Meaning, ang subject natin ngayon is how to understand or having an understanding about the word Orthotomeo. Okay? So ito yung pundasyon. Ano yung pundasyon ng Orthotomeo? At paano tayo dapat magkaroon ng pagkaunawa? Hindi lang paano dapat magkaroon, kundi talagang nararapat tayong magkaroon ng pagkaunawa sa word na Orthotomeo. At ang mga pastor, lingkod ng Diyos, mangangaral, na hindi dumaan sa Christ-centered Orthotomeo, maniwala po kayo. Hindi po siya karapat-dapat tumayo sa pulpito. Again, hindi po siya karapat-dapat tumayo sa pulpito. So, mapalad tayo dahil dadaan tayo sa ganitong pag-aaral. Amen po ba? At kung tayo dadaan sa ganitong pag-aaral, then, tapos meron tayong tinatawag na understanding, pagkaunawa, congratulations. You are qualified to preach the gospel. Okay, so are you ready for our studies tonight, for our subject, Orthotomeo? Okay, now, tingnan ko po, bigay ko sa inyo ang ating introduction, background, context ng 2 Timothy 2:15 because this is the foundation of our subject. The foundational scripture of our subject is found in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Let me read. Sabi diyan, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa Tagalog, sabi po rito, sikapin mong ikaw ay maging kalugod-lugod. Sa ibang translation, mag-aral ka ng masikap upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Manggagawang walang dapat ikahihiya na gumagamit ng salita ng katotohanan ng wasto. Sa ibang translation, tapat na nagtuturo ng katotohanan ng wasto. Mahalaga po yung mga salita na yon. At nung last Sunday, tinuro ko sa inyo, word for word, kung anong kahulugan ng bawat salita na yan. At mamaya, we will have a review. So yan yung ating foundational scripture. Dito po natin makikita
Tanging dito sa verse lamang na ito makikita yung word na orthotomeo. Pag binasa nyo sa English, wala tayong makikitang word na orthotomeo dyan. Sapagkat ang salitang orthotomeo ay hindi English. Hindi rin siya Tagalog. Ito ay original na salita sa salitang Grego. Na kapag tinignan natin sa English translation, makikita natin, nandiyan dyan, rightly dividing the word of truth. So yun ang orthotomeo. At mamaya, hihimayin natin kasi yan ang ating subject. This is only a part 1. Part 1 lang po ito. Okay? Hopefully, matapos ko ito ng 2 hours and 15 years sa ating pag-aaral. Now, ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Okay? Sulat ni Pablo kay Timoteo. As a context, dapat mahalagang makita natin kung ito'y sulat ni Pablo kay Timoteo bilang isang pastor, therefore, it also address sa lahat ng mga pastor, lingkod ng Panginoon. Okay? So, si Timoteo ay pastor sa Church of Ephesians or Ephesus, na kung saan bilang batang-batang pastor na nagsisimula sa pagpapastor, napakaganda ng tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Napakahalaga kung ikaw ay Timoteo, meron kang Apostol Pablo na nagme-mentor o nagtuturo sa iyo. Can I hear a good amen? Hindi po tama na ang isang pastor ay lone ranger. At ang kanyang katwiran ay basta ang aking teacher ang banal na espiritu. Then that is wrong. Umaasa ako sa Holy Spirit. That is wrong, but that is also right. Tama siya, pero mali siya. Mali yung kung umaasa ka sa banal na espiritu na walang nagtuturo sa iyo. Bakit? Kasi ang tunay nating teacher is a man. Tao po ang teacher natin. Ngayon, sa context na ang Holy Spirit ang teacher natin, the Holy Spirit will teach us. Yung salitang teach doon, give us understanding sa pamamagitan ng pagtuturo ng pastor na nagtuturo ng tamang salita ng Diyos. Sino ngayon ang ating teacher? Tao. Ephesians chapter 4. He gave some. At yun ang hinimay ko kanina sa Sunday service ko. Yung Ephesians chapter 4, ang ganda nun. Isa yan sa mga paborito kong himayin, lalo na kung ang audience ko ay mga apostles, pastors, teachers, etc. So, it is a gift. Being a pastor is not a calling. It is a gift. Take note of my word. Ang pagpapastor ay hindi tawag. Ang pagpapastor ay regalo, kaloob. Now, how can you know that you are a gift from God as a pastor? Nagsisimula yan sa paglago sa kaalaman. Tama? Pero ang calling ng Diyos isa lang. Salvation. He has called us into marvelous light that is considered as salvation. Amen? So being a pastor is not a calling. Being a pastor is a gift. Regalo. Hello? Kaya pag ino-honor yung regalo, ino-honor yung nagregalo. Dapat i-honor yung regalo bilang pag-honor sa nagregalo. Gusto mong i-honor yung nagregalo, i-honor mo yung regalo. Amen? Now, sumulat si Pablo kay Timoteo na maraming challenges ang pinagdaanan niya sa kanyang pagpapastor. Dahil doon, si Pablo ay nagbigay ng one of the most critical exhortation concerning the Word of God. Isa sa napakayamang tagubilin, pagpapaalaala, pagpapalakas ng loob, alin yon? May kinalaman sa salita ng Diyos. Ito na nga, 2 Timothy 2:15. So ganyan kahalaga itong talatang ito kay Timoteo na sinulat ni Apostol Pablo.
Okay? This is one of the greatest, most critical exhortation concerning the Word of God. Sinulat ito ni Pablo kay Timoteo. In-address niya ito kay Timoteo bilang isang pastor. Kaya ikaw at ako ay, karapat dapat din na dumaan, pakinggan, unawain, intindihin, idiskubre kung ano ang kahulugan ni Apostol Pablo sa bawat salitang kanyang ginamit bilang mga lingkod ng Diyos. Sabi dyan, study, okay, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In-explain ko sa inyo, abruptly, yung salitang mga binanggit. Sabi doon, study. Na ang salitang study sa Greek ay ispodadzo. Nang ibig sabihin ng salitang ispodadzo, ano po yon? Masikap, matyaga, na mag-aral. So, talagang si Timoteo, pinag-aaral ni Pablo. Dapat dumaan sa pag-aaral. Amen? Katulad nyo at katulad ko, dapat, nararapat dumaan sa pag-aaral. Kaya ang pastor, dapat nag-aaral. Maliwanag? Ang lingkod ng Diyos, dapat nag-aaral. At pangunahin sa pastor ang mag-aral. Ulit, pangunahing trabaho mo ay mag-aral. Ulit, ano ang pangunahing trabaho mo? Mag-aral. Ulit, ano ang pangunahing trabaho mo? Mag-aral. Tagubilin ni Apostol Pablo. Kaya tayong lahat nag-aaral. Kaya meron tayong Sunday night. Okay, meron pa tayong pag-aaral ng Tuesday, meron pang Friday. Pagdating ng Sunday, lahok-lahok. Mixture, hindi yung teaching. Mixture ang mga itsura. Amen po ba? Pakitingin nga po ng inyong mga itsura. Mixture tayo, iba-iba. So, study. The word study in Greek is ispodadzo. Nang ibig sabihin ng salitang ispodadzo, magpakasipag, magsikap. Kaya tagubilin ni Pablo kay Timoteo, magsikap ka sa pag-aaral. Pagbutihin mo pa ang iyong pag-aaral upang ikaw ay approved saan? Sa Diyos. Yung salitang approved sa Greek ay dokimos. Okay? Binibigyang diin ni Apostol Pablo sa iyong pag-aaral na magre-resulta ng tamang pagtuturo, dapat ang iyong subject, ang iyong teaching, ang iyong message ay approved sa Diyos. It doesn't matter kung ito'y tanggapin o hindi ng tao. What really matter is, dapat approve sa Diyos ang iyong pag-aaral, ang iyong tinuturo. Na ang iyong pagtuturo ay bunga ng iyong pag-aaral. Ano ang mga aral na approve sa Diyos? Paano natin sasagutin? Okay? Ang pag-aaral na approve sa Diyos ay pag-aaral, pagtuturo na ginawa ng ating Panginoong Hesus after His resurrection. Saan? Doon sa daan ng Emmaus. Tama? And Jesus expounded to them. At ipinaliwanag ni Jesus, itinuro ni Jesus, pinaliwanag niya sa pamagitan ng pagtuturo ang napakaliwanag na mga nakasulat sa kasulatan mula kay Moses at sa mga propeta concerning Himself, patungkol sa Kanya. Mga kapatid, ang approve sa Diyos na pag-aaral, ang approve sa Diyos na subject, ang approve sa Diyos na turo, na doktrina, iisa lang. Aral ni Kristo. Amen? Aral ni Kristo. Kaya the word doctrine, sinabi ko sa inyo noon, means only one teaching. And that is the doctrine of Christ, the teaching of Christ. So yung tinutukoy ditong approved or dokimos, katanggap-tanggap sa Diyos, hindi yung ating kalalagayan kay Kristo. Hindi yung ating nature kay Kristo. Because we have already received the very nature of God. Kay Kristo, pagdating sa nature, approve tayo. Amen? Ulit. Dahil kay Kristo, yung nature ni Kristo nasa sa atin, kahit matagal na believer, kahit bagong believer,
approve yan sa Diyos. Lahat ng new creation man, approve yan sa Diyos when it comes sa subject na nature. Tama? Pero meron pang isang bagay na binigyang diin Apostol Pablo na dapat, Timoteo, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtuturo, approve sa Diyos ito. Okay? Dokimos, ibig sabihin, hindi ka kailanman malalagay o dapat malagay sa kahihiyan bunga ng iyong tamang pag-aaral. Ang mga teaching ay dapat approve sa Diyos. The question is this. Lahat ba ng umiiral na aral ngayon ay approve sa Diyos? That's a good question. Lahat ba ng mga pagtuturo ngayon na tinuturo ng iba't ibang mga manggagawa o lingkod ng Diyos, whether pastor, etc., ang kanila bang turo approve sa Diyos? Linawin pa natin. Ano ang aral na approve sa Diyos? Christ-centered message concerning Himself. Another meaning ng salitang approve, dokimos. Subok. Subok. Pag sinabing subok, talagang dumaan sa tamang pag-aaral at pagsasanay. Hello? Kaya salamat sa Diyos, a-agree kayo sa akin na tayo ngayon dumadaan sa pagsasanay, pag-aaral. Amen? At ito ay tuloy-tuloy na pag-aaral. Hallelujah. Amen? Another meaning ng isang salitang approve sa Diyos, na patunayang tunay ang kanyang aral, karapat-dapat tanggapin ang kanyang aral, nasubok ang kanyang aral. Sa ating pag-aaral, simula't simula pa, yung mga nakasama ko sa mga pag-aaral at tuloy-tuloy hanggang ngayon at sa mga bago nating kapatid, nakikita niyo na, naiintindihan ang ibig kong sabihin, yung ibig sabihin ni Pablo, subok, kasi tuloy-tuloy na nag-aaral. Tuloy-tuloy ho ba kayong mag-aaral? Tuloy-tuloy. Tapos sabi dyan, a workman that needed not to be ashamed. The word workman is ergaten, ng ibig sabihin, ano po? Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Pag sinabing manggagawang walang dapat ikahiya, bihasa. Bihasa. Well-trained sa pag-aaral. Kaya kailangan natin ito. Mga kapatid kong minamahal, ang unang natututo sa ating pag-aaral, ako po na inyong tagapagturo. Ako ang unang natututo dito. Dinadamay ko lang kayo. Gusto niyo bang madamay sa aking mga natutunan? Magtutuloy-tuloy. Ako, desidido ako na gusto ko kayong idamay. Di ba? Oh, kailangan damay-damay. And then, sabi dyan, rightly dividing the word of truth. Mga kapatid, pakinggan nyo aking sasabihin sapagkat ito'y mahalaga. Sa lahat ng mga salitang binanggit dyan, ito ang pinaka-importanteng salita dyan. Rightly dividing the word of truth. Sa Tagalog, wastong naghahati ng salita ng katotohanan. Ulit, ito po ang pinakamahalagang dumating si Pablo sa pagbibigay diin at napaka or tagubilin din sa iyo at sa akin yung word na rightly dividing the word of truth. At yan ang ibig sabihin ng orto tumeo. At yan ang subject natin yan. A serious subject ng orto tumeo. Ang aking advice sa inyo mga kapatid, ituloy-tuloy niyong matapos itong series na ito sapagkat ito po ay napakayaman. Inuulit ko po sa inyo. Ginagaranti ako sa inyo. Napakayaman. Kailangan mo ito. So rightly dividing the word of truth. Meaning, there are words o lies, salita ng kasinungalingan na naitala sa lumang tipan. Ulit, may mga salita ng kasinungalingang naitala
sa Biblia, partikular sa Lumang Tipan. Sapagkat hindi lahat ng nakatala na isulat sa Lumang Tipan ay salita ng katotohanan. May mga salita ng kasinungalingan. Tama? Agree po ba kayo? Sa mga bagong makakarinig, magugulat. Biblia, di ba? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po. Ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos. Sapagat may mga naitala dyan na hindi katotohanan, kasinungalingan, partikular, ito ay against sa true character and nature of God. Bakit nila naitala yon? Sapagat sabi ng Hebreo, tumanggap sila ng partial portion na kapahiyagan, hindi full revelation. Pangalawa, wala silang revelation sa tunay na mamamatay tao, magnanakaw at magwawasak. They don't have the knowledge of who the devil is. Dumating lamang ang panahong nabisto yung serial killer na unmasked, na alisan ng maskara, at nabisto yung totoong nasa likod ng mga pagnanakaw, pagpatay, pagwasak na naganap sa Lumang Tipan nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pero nung wala pa si Kristo, sa panahon pa nila, yung mga bagay na hindi ginawa ng Diyos, wala silang ibang pwedeng pagbintangan at ginawa nila at naisulat, naibintang nila sa Diyos. Kaya ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo, mag-aral kang mabuti. Hatiin mo ang salita ng katotohanan. Sa iyong pag-aaral, maihiwalay ang maling aral at saka tamang aral. Matutuklasan natin sa context nitong 2 Timothy 2:15 mamaya, bakit ito tinagubilin ni Pablo kay Timoteo? At bakit ito rin ang tagubilin sa iyo at sa akin? Let's continue. Sikapin mong ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ngayon, alam ko, kayo ay mga masikap. Isa sa mga paraan ng pagsisikap is to take notes, study, listen carefully, be consistent, focus. Naintindihan ko kayo, mga estudyante, nag-aaral, lalo na pag sa Zoom, alam ko maraming distraction. Tama? Pero ako po, bilang inyong tagapagturo, inalis ko lahat ng distraction para maging focus ako. Manggagawang walang dapat ikahiya. Subok. Sinanay ng mabuti. Tapos sabi doon, tapat na nagtuturo ng salita ng katotohanan. So, ang tinuturo, salita ng katotohanan. Bakit? May mga salita ng kasinungalingang naitala. Na dahil sa hindi masikap na pag-aaral, naituro ito natin. Agree po ba kayo? Sino sa inyo mga nakapagturo ng mga salita ng kasinungalingan? Umamin na kayo dahil ang unang nagtaas ng kamay ang inyong teacher. Okay? So the word rightly dividing is translated from the Greek word. Okay? Na orthotomeo. A word that is not commonly used in scripture. Ibig sabihin, dito lamang sa 2 Timothy, binanggit ang salitang orthotomeo. Hindi natin siya mababasa sa ibang tala sa banal na kasulatan. Subalit, makikita din natin itong ginamit sa Lumang Tipan sa Hebrew word. At maya pupuntahan natin yan. Maglalakbay po tayo. Amen po ba? Again, orthotomeo is one of my favorite subject sa ating mga pag-aaral. Kaya ako talagang desidido akong ituro ito sa inyo sapagat ito rin na nagbukas ng aking pagkaunawa bilang pastor na kapag nagturo, tapat. Kapag nagturo, tiyak, dalisay, wasto, walang halong kasinungalingan. Kaya yun ang kahulugan ng sinasabi na huwag mong dagdagan. Huwag ka rin magbabawas. Nakuha niyo? Ano yung mga naidagdagdag at ano yung mga ibinabawas? Saan idinagdag? Doon sa salita ng katotohanan. Dinagdagan. Okay?
At saan nagbawas? Doon din sa salita ng katotohanan. Kaya wala kang karapatan. Wala akong karapatan. Dagdagan at bawasan. Dapat orthotomeo. Let's study. Ito pong salitang orthotomeo is very rare. Pag sinabing very rare, hindi ito ginagamit ng madalas sa turo ng mga apostol. Tanging si Apostol Pablo lang. Sa inspirasyon ng banal na espiritu, sa leading ng banal na espiritu, sinulat niya yung orthotomeo. This is very, very significant because Paul used it, chose it, okay, under the inspiration of the Holy Spirit. He was guided by the Holy Spirit to write it down. Isulat ito at itagubilin ito kay Timoteo. Natagubilin din sa iyo at sa akin. Sino po ang willing dito na mag-aral ng orthotomeo? Hindi po ito salitang Hapon, ha? Salitang Grego po ito. Pag sa Hapon, orthotomeo. Hindi yun. Ang pasaya, mga kapatid. Okay. Para maintindihan natin kung ano ang intention ng Diyos, intensyon ng Holy Spirit kay Pablo nung isulat niya ang salitang rightly dividing or orthotomeo, kailangan pumunta tayo sa original na kahulugan. Because the Word of God has original intent meaning or intentional meaning. Wala po akong karapatan, wala kayong karapatan na magbigay ng kahulugan. Meron na siyang original intent. Original na kahulugan ng salita. Okay? So, the message of grace and the centrality of Christ is nakapaloob ito doon sa orthotomeo. Mamaya, hihimayin natin ng himay na himay. So the Greek word of orthotomeo is, yung root word, tandaan niyo po, pagkasalitang Grego, nagiging compound word na siya. Pag sinabing compound words, 2 or more words. Kaya yung salitang orthotomeo ay nahati sa dalawang salita. Ano po yung salita na yon? Ortho at saka tomeo o tomeo. Okay? Ngayon may kahulugan yung ortho at may kahulugan yung tomeo. Tingnan natin. The word orthotomeo is a compound word made up of 2 parts. Dalawang salita. Ortho at saka tomeo. Or, ang ibig sabihin ng ortho, to cut or to straight, tuwid. Yan ang ibig sabihin ng ortho, tuwid. Ano pa? Tama, upright. Ano pa? Correct. Okay, so straight, upright, and correct. Yan ang meaning ng salitang ortho. Sabi kanina ni Pastor Renante, parang yung salita daw sa orthopedic. At ang sabi niya, yung daw buto, anong sabi mo, Pastor Renante, ginagawa ng mga mga doktor sa orthopedic, anong ginagawa sa buto? Anong sabi mo? Ha? Pinapatibay. Tinutuwid. 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 Hindi. Ang sinabi mo ay pinatitibay. Pinapatibay, yan ang kanyang ginamit. Palagi ko hindi pa nakakapunta si Pastor Renante sa orthopedic. I mean, hindi nakakapasyal. The point, hindi pinatitibay ang buto. Pag dinala mo ang isang pasyente sa orthopedic, hindi niya patitibay ng buto. Ito tuwid ang buto kasi nabaluktot. Kaya yung mga nababaluktot na buto na disalign, dadalhin sa orthopedic para isaayos sa mga doktor. Okay? Orthotician. Ano ba? Orthotist. Okay? Ang aking panganay na anak ay isang orthotist. Okay? Kaya alam niya yon. Sa madaling salita, hindi pagpapatibay ang trabaho na itinatagubili ni Pablo kay Timoteo, kung hindi pagtutuwid. Okay? Pagtatama. Mamaya maintindihan natin bakit kailangan sabihin ito ni Pablo. Mahigpit ang tagubili niya kay Timoteo. Mga kapatid, mahigpit din pong itinatagubili ng Diyos sa atin na dapat tayo mag-undergo ng orthotomeo. Maliwanag? So ano meaning ng orthos? Straight, tuwid.
Upright, tama, correct. Okay? Ito pong salitang ito ay ginamit sa bagong tipan upang ipakita na dapat walang nangyayaring division. Pag sinabing division, paglihis, pagliko, na deviate, lumihis, lumiko. Okay? Lumiko, lumihis. Kaya ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo ay mahigpit. Mag-aral ka. At ang iyong pag-aaral, dapat matutunan mo sa pag-aaral ay yung tamang paghahati. Sapagkat panahon nila may kumalat ng maling paghahati, maling aral, false teaching, o lumihis, lumiko na aral. Sa halip na likong aral, dapat direct and honest. Tapat, matuwid na aral. Marami ho ba ngayong aral na baloktot? And how can you know that teaching is deviated, diverted, twisted, abused? How can you know? What is your basis? Anong basihan mo para makita ito? Si Pablo ay ang kanyang tagubilin. Timoteo, mag-aral ka, magsikap ka. At ang iyong pag-aaralan kung papaano magturo ng tapat, tuwid na pag-aaral. Alam kong nagigets nyo ang ibig ko sabihin. Bakit ito sinabi ni Pablo? Sapagkat may nangyari panahon pa nila na mga baluktot na aral. Maling aral. Panahon pa nila may baluktot ng aral. Kung panahon pa nila may mga baluktot ng aral, ito ba'y dumating sa kapanahunan natin? Ito ba'y nangyari sa kapanahunan natin? Isa pa magandang tanong, nangyari pa ba ito sa kapanahunan natin? Opo. Nabiktima ba tayo ng ganitong mga maling aral? O kaya ay bukod sa tayo na biktima, nang biktima din ba tayo ng maling aral? Nang biktima din ba tayo ng mga tao dahil sa mali nating aral? At kung ganon, kailangan mo ng subject na ito, orthotomeo. Sinasabi ko ito upang bigyang diin na kailangan tayong dumaan sa orthotomeo. Ako po'y dumaan dito at ang aking dinadamay ko nga kayo. So, yung salitang orthos, dyan po galing yung salitang orthodox. Pag sinabing orthodox, straight teaching, matuwid na aral. Okay? Pero hindi lahat ng nasa Orthodox Christian Church tama at matuwid ang aral. Although name nila ay Orthodox. Pero ang tinutukoy dito is not about the name. It's about the teaching. Straight teaching, tuwid na aral, correct belief, wastong paniniwala, wastong turo. Kaya ang meaning pastorinante ng orthopedic is straightening the bone o straightening tutuwid sa mga nabaluktot na buto, hindi pagpapatibay. Clear? Oh yeah. Thank you, Pastor Renante. Punta naman tayo sa isang word, yung salitang, di ba, orthotomeo. Sa Greek, ito ay temno. Temno. Okay? Or silent M, temo. Meaning to cut, to severe, to divide. To cut. Severe cut. Matuwid na paghahati. Kailangang i-divide. Bakit kailangang i-divide? Ihiwalay. Kasi nga, may mga maling aral na napalahok sa panahon nila na kailangang maihiwalay yung maling aral. At kung tayo na biktima niyan, at nambibiktima, bunga ng tayo na biktima, panahon na para itama yung ating mga maling aral. Amen? At alam ko naman kayo ay willing, available, at gusto niyong maituwid. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng salitang temno, to cut, to sever, to divide? Meaning it implies sharpness, precision, and accuracy.
And I like the word precision and accuracy and sharpness. Matalas, matuwid, tumpak, tama, wasto, dalisay, na aral ang dapat aralin mo, Timoteo, sapagkat ang dalisay na aral, yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Hindi corrupted na teaching. Okay? I'm laying a foundation here sa ating subject. It is never careless or random, but intentional and skillful. So hindi siya pabaya sa pagtuturo. Hindi basta-basta na nagtuturo. Hindi basta-basta gumagamit ng mga salita. Hindi basta-basta nagbibigay ng kahulugan sa mga talata. Okay? Hindi kalat, hindi magulo ang kanyang pagtuturo. Sa halip, may layunin. Ang layunin, si Kristo ang ituro. Tama? Pangalawa, skillful. Pag sinabing skillful, bihasa, sanay. Ang pagiging bihasa, sanay ay hindi nangyayari overnight. It is a process. Pero ang metodolohiya, ang sistema at pamamaraan, you have to undergo study. Kaya gusto nyo bang, alin sa dalawa? Alin ang gusto nyo? Careless teaching o random teaching? Careless and random teaching. Pag sinabing careless, pabaya. Basta na lamang. Babasahin ng talata. Pero sala-sala ang explanation. Random, magulo. Taas ang kamay ng mga nangaral dati ng magulo na nanggugulo. Tandaan nyo, pag ako'y nagtanong, ang una nagtataas sa kamay, teacher. Magulo na, nagpapagulo pa. Hindi kailanman nagbibigay ng liwanag ang mga magugulong aral. Naku, may nakausap ako, kaibigan ko. Ang dami niyang sinabi, parang sumakit ang ulo ko. Yeah, totoo ko itong sinasabi sa inyo. I don't want to drop name, pero pag siya nagpaliwanag, talagang nabulabo. Paliwanag ito, dampot ng talata. Mali-mali naman ang explanation. Sabi ko, nakikita ko yung sarili ko before. And thank God, if we know the truth shall set us free. So which one do you want to? Intentional and skillful or careless and random? Pag careless and random, ang acronym ko dyan, CR. Di ba? Oh? Careless and random, CR. Oh. Pagka naman, Pastor Charles, yung intentional and skillful, IS. Wow. Di ba? Sa mga school dyan sa Manila, sino pa nakaalam ng pagsabing IS? Saan ka graduate? Sa IS. Ano yung IS? Wow. International School. Intentional. Sa ating pagtuturo, dapat maliwanag ang intensyon. Si Jesus na nagturo, maliwanag ang intensyon. Na sinundan, minana ng mga alagad, maliwanag ang intensyon nila. Ano ang intensyon ni Jesus nung siya nagturo? Concerning himself. Patungkol sa kanya. Sila Pablo, ang mga apostol, ang liwanag na intensyon. We don't preach ourselves. We preach Christ in and Him crucified. Sa iyong pagtuturo, ano yung intensyon? Si Kristo? Ang intensyon mo ay maliwanagan ang mga membro mo sa issue sa paligid, issue sa current events, o maliwanagan sila sa mga aral o doktrina ni Kristo. At kasabay nito, ang isang manggagawa pag nagturo, skillful. Pag sinabing skillful, bihasa, sanay. Hindi basta-basta. Pag may tanong, pinapakinggang mabuti yung tanong. At sa mga nagtatanong, pag sumasagot, pakinggan nyo ring mabuti ang paliwanag. Maliwanag? So, do you want to be intentional and skillful? I said, do you want to be? Gusto mo bang intentional or skillful? Well, mga kapatid, daan tayo sa ortotomeo. Amen? O gusto ninyong palaging pumunta sa CR?
Sabi ni Bishop Jerry, hindi, umiling. Careless and random. Well, this is our goal sa ating subject. For us to be intentional and to be skillful. Mahalaga itong word na ito. Ang intensyon dapat ng ating pagtuturo sa pasimula pa lamang, sa gitna, hanggang sa dulo, ay si Kristo. Ginawa yan ni Kristo. Minana ng mga alagad. Dapat yan ang manahin natin. Tama? At sabi doon, skillful, maliwanag na ipinaliwanag. So, pag pinagsama natin yung orthotomeo, ortho at saka tomneo or tomineo, literally means to cut straight or figuratively to handle correctly. To teach correctly, to teach accurately, to interpret properly. Yun ang ibig sabihin ng orthotomeo. Ituro ng tama, okay? Ituro ng sakto, wasto, at ipaliwanag sa tunay na kahulugan ng salita. Maliwanag po mga kapatid? Hello? Enjoy po ba kayo? Okay po ba? Kung sa tingin niyo po boring ang ating pag-aaral, you need to endure it. Dahil sabi ni Bishop doon, the more na ang preaching ay boring, the more na paglaanan mo sapagkat more often, ang teaching na boring, yun ang mga sound teaching. Okay. Paul is saying that Timothy must cut a straight line. Dapat humiwa ka, Timoteo, ng matuwid na linya sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtuturo ng scriptures. Binibigyan mo ng kasiguran na ang salita ng Diyos ay hindi nababaluktot o hindi yung bendalo. Teka, ano ba yung bendalo? Sabi, sometimes we need to bend the law. Or distorted. Twisted, distorted. Okay? Hinahanap ko yung lesson ko noon, hindi ko makita-kita pa yung mga examples of twisted gospel. Examples of twisted scripture in the Bible. Ren yung makita ko para maibigay ko sa inyo. Okay lang ba? Nawala sa aking ang ganda nun. Mga common, distorted, and twisted verses in the Bible. Na majority sa atin, nagamit natin ito, pero baluktot, mali. Kasi hindi yun ang tamang kahulugan. So, ang tagubili ni Pablo kay Timoteo, dapat Timoteo, sigurado ka sa iyong pagtuturo ng matuwid. Matuwid na pagtuturo. Ang mga kaharap ko po ba'y mga matutuwid na kay Kristo? Tinatanong ko po kayo. Amen. Okay. Good. Sumunod na tanong. Ang mga matutuwid ba kay Kristong kaharap ko ngayon? Matuwid kung magturo. Dito na po nagtatapos ang ating pag-aaral. Magandang gabi po sa inyong lahat. That's a good question. You have to answer it honestly. Why? Because habang ina-acknowledge mo na may mga turo pa akong hindi matuwid, I salute you. That is a sign of humility. Na willing to unlearn, relearn, and learn. Si Jesus, wala siyang dapat i-unlearn. Right? Wala rin siyang dapat i-relearn. Tama? Bakit? Siya yung word. Siya yung explanation ng scripture. Pero si Apostol Pablo, ang mga apostol, merong dapat i-unlearn. At nag-unlearn ba sila Apostol Pablo? Opo. Nung sinabi ni Pablo, ibinasura ko, I put it to dung. Yung salitang dung, galing sa Old Testament word, sa wall of Jeremiah, nung siya'y nagtayo, meron siyang tinayo na mga, dung gate. Dung, D-U-N-G, dung. Ibig sabihin, pintuan na mga tapunan ng dumi. Doon niya inahalin tulad yung kanyang mga natutunan na mali. Sabi ni Paul, I put it to dung. Ibinasura ko.
ang lahat ng mga mali kong aral. Then, I receive and accept the full revelation of Christ. Kaya, pakinggan niyo ito. Lahat ng teaching ni Apostol Pablo, rightly divided, orto tomeo. Mahalaga yan. Kaya, yung kanyang pastor na tinuturuan, tinatagubilinan niya, manahin mo rin ako, na dapat pag nagturo ka, rightly divided. We don't divide the church, we divide teachings. Can I hear a good amen? Kaya, sino rito ang gustong magmana sa mga apostol na nagmana sa mga kay Kristo pagdating sa pagtuturo? Ako po ay nagpasya na. Buo na ang aking pasya. Lord, sabi ko, gusto kong magmana sa mga apostol na minana kay Kristo. Pagdating sa pagtuturo, wala tayong ibang dapat pagmanahan, si Kristo. Amen po ba? So, hindi tinitwist, binabaloktot, hindi dinidistort, hindi nililiko, hindi mali ang explanation. Ang problema ay ito. Dahil yung nagtuturo ay well-known, kilala, may title. Tama? Kilala. Bukod sa kilala, pagdating sa kanyang ministry ay napakadami, napakalawa. Kapag siya nagturo, ang mga nakikinig ay bow ng bow. Amen ang amen. Bakit? Kasi ang validity nila ng pagsasalita nitong taong ito is their title, their position. Okay? Malaki ang ministry. Take note of this. The validity of your ministry is the message. Ulit. What validates your ministry is your message. If it is Christ-centered or not. If it is distorted, twisted or not. Or rightly divided. Rightly dividing the word of truth. I hope na nabibigyan din ko po kung gaano kahalaga itong subject na orto tomeo. Kayo ba'y nagkaroon ba ng pagpapasya at desisyon na magtuturo ko ng wasto at tama, dalisay, tumpak, malinis na aral? Salamat, kaisa ko kayo sa ganyang desisyon. At dahil kaisa ko kayo, sama-sama tayo sa paglalakbay sa aral ni Kristo. Amen? Let's continue. Ngayon, ito pong word na orto tomeo, meron siyang Hebrew background. Okay? Yung New Testament ay Greek word, yung Old Testament ay Hebrew. So merong pinaghanguan, referensya, sila Apostol Pablo doon sa salitang orto tomeo. Saan galing? Okay? Merong konsepto ng tinatawag na lobat po ako. Just wait. Teka, medyo nalobat po ako. Hindi ko pala na-charge yung aking iPad. Sorry. Ayan, naka-charge na. Paumanin po, ha? Nalobat. Nag-appear, lobat. Nawala po ba ako saglit? Tumigil po ba ako saglit? Okay, thank you. So, what is the Hebrew background? Maglakbay tayo. Yung salitang orto tomeo, sa Hebrew ay hindi orto tomeo. Kasi Greek nga yun. Ano ngayon sa Hebrew? Okay? Tingnan natin. Orto tomeo is a Greek word, but its concept deeply rooted in the Old. Pag sabing deeply rooted in the Old, there is a connection between the Old Testament and the New Testament. Sa ibang teaching nila ay ganito. Dapat pwede nang baliwalain ng lumang tipan kasi nasa bagong tipan na tayo. Wrong! Ulit, mali. That is the doctrine of the devil. Bakit? Si Jesus mismo ang basihan natin na siya'y nagturo sa lumang tipan, hindi niya binaliwala. Sa halip, in-expound niya. Germinuo, yun ang hermeneutics ni Jesus. Expounding himself o concerning himself. Meaning, ang kanilang referensya ng pagkapaliwanag sa panahon nila ay galing sa lumang tipan. Okay, so nakaugat yung salitang orto tomeo sa Old Testament Hebrew language. Na ang Hebrew language is yashar. Sa Greek ay orto tomeo. Okay? Sa Hebrew ay yashar. Sa Greek ay orto tomeo. Sa New ay orto tomeo, gamit ni Paul,
Very rare yung word na yan. It is a strong words. Tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Pero sa Greek, meron ding ginamit, pero ang gamit ay hindi ortotomeo, kundi yashar. I will show you the verse. Okay? Proverbs chapter 3, verse 6. It says, in all thy ways, acknowledge him, and he shall direct thy paths. Where is ortotomeo there? Where is yashar there? Ganito po. In all thy ways, acknowledge him, and he shall yashar thy paths. So where is yashar here? The word direct. So the word direct in Hebrew is yashar, to cut straight. Direct paths. Okay? Medyo, ano pa siya, mysterious. Pero pagdating kay Pablo, fully revealed. Na yung salitang direct thy paths, ano? Dividing the word of truth. Clear po ba? Okay, the word yashar here means straight, right, upright, and level. Okay? Pag sinabing level, pinakamataas na antas. Matuwid, tama. Kaya sabi sa Tagalog, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang, yashar, itutuwid. Ang alin? Ang iyong mga landas. So this is the ortotomeo in the Old Testament. Pero pagdating kay Apostol Pablo, full revelation, yung yashar dito o yung ortotomeo tumutukoy sa teaching the word of truth, tama, tumpak, wasto, dalisay na aral. Na-guess nyo ba ang aking gustong ipaliwanag, mga kapatid? Kaya ang tinutukoy na tumpak, matuwid, tama, aral. Teaching. It has nothing to do with pamumuhay. Hello? Amen? Hindi pamumuhay ang tinutukoy na sinasabi ni Pablo na rightly dividing, very specific, clear, full revelation, word of truth. Who is the word? Who is the truth? Yun ang ibig sabihin ni Jesus ng concerning himself, concerning the word, concerning the truth. Kaya yung pong ating natapos, hindi pa naman tapos napahapyaw ng almost 1 month na subject natin na shadows and substance. Rightly dividing po yun. Tandaan niyo po, lahat ng teaching ni Paul, ortotomeo. Ngayon ho ba? Gusto nyo ba na lahat ng inyong ituturo ay ortotomeo? Kung gusto niyan, ang unang nagkagusto dyan, teacher nyo ngayon. Sabi ko, Lord, I don't want to teach a distorted, twisted, baluktot na aral. Paano ba nababaluktot ang mga aral? Pagka hindi tayo natutong tingnan ang mga konteksto, tingnan ang mga orihinal na kahulugan, pag hindi tayo mapagmadyag sa paggamit ng mga pangungusap, kung ito ay past tense, present tense, future tense, at hindi natin maunawa ng tunay na karakter ng Diyos, matutwist ang ating mga teaching. Kaya merong isang kapatid natin na nag-post sa ating GC. Hindi ko muna sasabihin kung sino siya. Sa kanyang post, mali ang pangungusap na ginamit. We give our life to you, Lord. That is wrong. You don't give your life to Jesus. It is God who gave His life to you. Because God doesn't need your life. Yan na hirago na, amen? Yan ang mga twisted teaching. Ibigay po natin ang ating buhay sa Diyos. Come on! Think about it. Meditate about that words. That is wrong. Tama? God doesn't need everything. Kung siya ay nangangailangan ng mga bagay, makinig kayo, hindi na siya Diyos. Okay. So the word direct literally means to make path straight. Yan ang kahulugan ng salitang, and he shall direct your paths. And that
word in Proverbs 3:6. Pakinggan niyo to. Ito po ay gamit, sinulat patungkol kay Jesus. Anong basehan natin? Sabi ni Jesus, Luke 24, and Jesus expounded to them the scriptures, beginning with Moses unto the prophets. So yung Proverbs ba ay kasama doon sa explanation ni Jesus patungkol sa kanya? That's a good question. Yan ay isang matalinong tanong. Kasama po ba? So ito, hindi para sa iyo. Ito ay para kay Kristo. Marami ring gumamit ng pangungusap na mapalad ang taong blessed is the man who walks not, di ba? Yung hindi dumadaan sa lakad ng masasama, hindi naupo man sa mga upuan ng mga etc. Oh, ininterpret na yung tao na yun, in-apply sa atin. That's wrong. That man is not you. That man is not the new creation man. That man is not the believer. That man is Jesus Christ. Why? Because it was a prophecy concerning himself. Nag-gets niyo ba, mga kapatid? Pag binasa natin yung mga sumunod na pangusap, matutulad siya sa isang puno. Sino ba ang tinutukoy paglalarawan sa puno? Ikaw ba o si Jesus? Ano ka? Puno o sanga? Taas ang kamay ng mga puno dito. Hindi sinabi matutulad ka sa isang sanga. Si Jesus yung tinutukoy doon. Amen po ba? Clear? Okay. So learning. So direct, yashar means path, straight. At ito'y ginamit ni Paul sa New Testament as orthotomeo. Meaning creating a straight, unhindered pathway, hindi nahahadlangan na daan dahil matuwid, hindi bumabaluktot, hindi nagsusway, hindi lumiliko. Okay? Saan? Specific teaching of God's Word. Hindi ito tumutukoy sa pamumuhay. So, orthotomeo has not to do, wala siyang kinalaman sa pamumuhay natin. Hindi yun ang context nun. Ang context ng orthotomeo, Word of God, God's Word. Maliwanag po, mga kapatid? Klaro? Naiintindihan niyo ba kung gaano ka-excited ako na mag-share sa inyo? Ilang beses ko itong pinag-aralan at sabi ko, wow, ako ang unang, mula ngayon hindi ko gusto magturo ng baluktot. Mula ngayon kailangan akong sumailalim sa pag-aaral. Sabi ni Pastor Eli kanina, sabi ko, magjo-join ka ba sa ating Zoom class ngayon? Hindi pwedeng hindi ako magjo-join. Kailangan ko yan. Kailangan kong matuto. Then sabi ko, dalawa na tayo. Nung kayo naglitawan pa, dumami na tayo gustong mag-orthotomeo. Matuto. Amen? Damay-damay eh. So the Hebrew Scriptures, meron siyang contrast na salitang straight. Ano nyo yung kabaligtarang salita ng salitang straight, crook. Ito binigay kong assignment sa inyo noon. Pero ngayon, explain natin ng maliwanag. So anong kabaligtarang salita ng salitang tuwid? Sa Tagalog ay baluktot. Alam naman natin na yun. Tama? Anong kabaliktarang salita ng baluktot? Tuwid. Anong kabaliktarang salita ng straight? Baluktot. So nung ginamit ng author ng Proverbs, yung salitang he shall direct, he shall yatsar your paths, sa panahon din nila, may mga baluktot na aral. Kaya sa panahon din ni Pablo, may mga baluktot na aral. At itong baluktot na aral, maniwala kayo, kilala nyo na kung sino ang founder. Saan at kailan nangyari yung pagbabaluktot sa salita ng Diyos? So alam niyo na ang sagot, doon sa halamanan ng Eden. So sino founder? Okay, let's continue. Ecclesiastes 7:13. Ito yung verse sa crook. Consider the work of God, for who can make that straight, which had made crook?
inyong bulayin ang gawa ng Diyos, sabi ng propeta na sumulat ng Ecclesiastes. Sapagkat sino makakapagpatuwid sa kanyang binaluktot? So, ang kabaliktarang salita ng tuwid, straight means crook. Ano ngayon yung crook na tinutukoy dito? Hindi ito yung pamumuhay. Take note ha, this is not about the Christian living. It's about the teaching. Because Christian living is only the result. Tamang pamumuhay ay resulta galing sa tamang paniniwala. At ang tamang paniniwala galing sa tamang aral. At ang tamang aral galing sa tamang pagkapaliwanag. Orthotomeo. Baliktarin natin. Pag mali ang pamumuhay, mali ang paniniwala. Saan galing ang maling pamumuhay? Maling paniniwala. Pero bakit nagkaroon ng maling paniniwala? Tumanggap ng maling aral. Saan galing ang maling aral? Sa maling orthotomeo. I mean, sa maling interpretasyon sa banal na kasulatan. Walang orthotomeo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tama? Wrong interpretation, that is the main root. Yan ang pinakaugat. Wrong interpretation of the Bible. Ano? Produces wrong doctrine, wrong teaching, and wrong teaching produces wrong belief. At wrong belief leads to wrong living. Kaya gusto mong itama ang mga maling pamumuhay, itama mo ang paniniwala. At para maging tama ang paniniwala, ituro ang tama. At saan galing ang tamang turo? Tamang interpretasyon sa Biblia. Orthotomeo. Nakita niyo kung gaano kahalaga? Kaya kung kayo po'y pastor at nag-assign ng mga nagtuturo, tagubilin ko ito sa inyo. Huwag kayong basta-basta nag-assign na magtuturo ng salita ng Diyos na hindi subok. Hindi sanay. Hello? Dapat, sabi doon, subok. A workman that needed to be ashamed, approved unto God. Nadan, dumaan sa pag-aaral. The voice of him, Isaiah 40 verse 3 and 4, dito rin galing yung mga salitang crook. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Make a yashar, straight, okay? In the desert, a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crook shall be made straight, and the rough places plain. Ang tinig ng isang sumisigaw. Okay? Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo, make straight, yashar. Kung sa Greek, orthotomeo. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ito pong Isaiah nito, Isaiah 40 na ito, ang full revelation nito, full explanation, 2 Timothy 2:15. Okay? Bawat libis ay matataas at bawat bundok sa burol ay mababa at ang baku-bakong lupa ay magiging patag. Crook, baku-bako. At ang mga baku-bakong dako ay magiging kapatagan. This is a prophecy concerning Christ. So may mga baku-bakong daan, hindi ito literal na daang baku-bako. Ito'y tumutukoy sa nangyaring mga baluktot, distorted, twisted na mga teaching na dapat maituwid. Kayo ho ba'y nakahanda po ba kayong maituwid? Gusto niyo bang magtuwid ng mga maling aral? Amen. Nakahanda ba kayong maituwid? Willing po ba kayong maituwid? Amen. Praise the Lord. Pre, tayo muna. Amen po. Tayo muna. And then, pag ikay bihasa na, well, pwede kang magtuwid. Madaling salita, straightness is a picture of righteousness, alignment with God's will, and clarity in revealing His truth. Ang gusto kong bigyan din dito, clarity in revealing God's truth. Binigyang liwanag ito ni Apostol Pablo sa full revelation ng 2 Timothy 2:15. Tagubilin niya kay rightly dividing the word of truth. Ang dapat hatiin
salita ng katotohanan. Ang dapat simula, katotohanan. Ang dapat gitna, katotohanan. Nagsimula ka sa pagtuturo ng katotohanan, nagpapatuloy ka sa pagtuturo ng katotohanan, wastong turo, wastong aral, ang katapos-tapusan ng iyong pag-aaral ay wasto pa rin. Kaya straight, wasto. Straight ng pagtuturo, tama. Sa pasimula, sa gitna, hanggang katapusan, kaya nga straight. Hindi sa pasimula, tama. Pagdating sa gitna, baluktot. Pagdating sa huli, tama. Hindi dapat. Straight. At magiging tama lang yan kapag ang subject mo si Kristo. Pero may binabanggit si Kristo, pero pagdating sa explanation ay mali. Kaya hindi lahat ng mga verses sa Old Testament ina-apply sa believer. Kung hindi mo gamit si Kristo sa pagpapaliwanag sa lumang tipan, hindi po siya applicable sa atin. Pero pwede itong maging applicable sa atin gamit si Kristo. Anong halimbawa? Yung mga istorya ng mga love story sa lumang tipan, kapag ito ay naintindihan mong istorya ni Christ at saka ng church, kasama ka sa istorya ng lumang tipan dahil kay Kristo. When I was in Thailand, tinuro ko po yung the love story of Isaac and Rebecca. Tinuro ko yung mga pangunahing tauhan. Si Abraham, yung katiwala, at saka si Isaac. Nagbigay ng utos si Abraham sa katiwala, ihanap mo na mapapangasawa ang aking anak na si Isaac. Huwag kang pumunta sa ibang bayan, pumunta ka sa aking mga kamag-anak. At pumunta nga yung katiwala, may dala. Pagkatapos noon, na-meet niya si Rebecca. Sa kanilang pagtatagpo, in-explain, pinaliwanag na mabuti ng katiwala kung sino si Isaac. Doon na in love si Isaac, si Rebecca. Hindi pa niya nakikita si Isaac. Pero bakit siya na in love? Kasi yung mga patotoo, sinasabi ng katiwala na inutusan ni Abraham. Pagkatapos, tinanong nung katiwala si Rebecca, willing ka ba na pakasal, maging asawa? Ang sagot ni Rebecca, yes, I am very much willing. Kaya, isinama siya. At nung makita ni Rebecca for the first time si Isaac, siya ay na-overwhelmed. Sa sobrang tuwa niya, nahulog siya sa kamelyo, sa asno. Yung kwentong yun, nung in-explain ko sa Thailand, Pastor Aaron, remember that? Di ba? Yung pala, nakatago doon ang istorya ni Jesus. Istorya tungkol saan? Sa kanyang constant message, redemption. So sinong inilarawan? Sinong tinutukoy? Typology. Pag typology, person. Pag symbols, mga bagay, mga pangyayari. So sinong typology ni Abraham? Abraham was a type of God the Father at yung katiwala is the Holy Spirit. At si Isaac, typology ni Christ. At si Ruth, typology, larawan mo at ako. Hello? Amen? So paano na in love? Paano nagsabi ng yes? Kailan nagsabi ng yes? Itong si Rebecca, noong ma-share, maipatotoo ng katiwala kung sino sa Isaac. So, kailan tayo nag-yes sa Lord? The day we hear the gospel. Amen? Actually, yung sinishare ng katiwala, typology ng gospel. Ganda niya ang istorya na yan. Isa sa napakasarap na istorya. Kanina hinimay ko naman yung kay Rachel at saka kay Jacob. At ito maganda. Noong magkita
si Rebecca at si Isaac. Iyon ang kahulugan nun ay nakasulat sa Kolosas. Our life was hid in Christ. Ang buhay natin ay nakatago kay Kristo. Sino rito mga buhay nakatago kay Kristo? Ano sabi? Kapag si Kristo'y nahayag, mahahayag din tayong kasama niya. Yun ang kahulugan ng pagkikita ni Rebecca sa ni Isaac. I love that love story. Okay? So yun ang mga tinatawag na straight cut yashar. Revealing the truth. Walang ibang mensaheng nakatago doon sa mga istorya sa Lumang Tipan. Kung hindi, redemption concerning Christ. Pero marami tinwist. Iba-iba ang mga mensaheng pinalabas. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, na mayroong isang artistang babae na pastora na ngayon ang kanyang teaching sa pagtatago di umano ni David ng mga ilang pao ng mga kayamanan bilang paghahanda. Inahinlin tulad niya sa paano umunlad ang ating kabuhayan. That's not the message behind that story. Because the message behind the story, straight cut concerning Christ. Can I hear a good amen? Kaya yung magandang istorya sa Lumang Tipan, kung hindi si Kristo ang gamit natin para ito aralin, hindi mo makita ang iyong sarili. Pero kung si Kristo ang siyang gamit mo, lente mo, sa pagtuklas sa mga nakatagong mensahe sa Lumang Tipan, maniwala ka. Kasama ka sa magandang istorya sa Lumang Tipan dahil kay Kristo. Amen? Learning? So, itong image 3, itong picture sa Lumang Tipan na straight cut, yashar, ay ginamit ni Apostol Pablo, okay, through the inspiration of the Holy Spirit, na siya niyang itinagubilin and exhort kay Timoteo na mga kapatid. Exhortation din ito sa atin ni Apostol Pablo. Study, mag-aral, maging masikap, manggagawang walang dapat ikahiya, aprobado sa Diyos. It doesn't matter kung anong sabihin ng tao. Hello? Amen? Dahil ang tao may sasabihin sa atin, whether negative or positive, but it doesn't matter. What really matter is ang ating bang teaching ay approve. Paano approve na teaching sa Diyos? Rightly dividing the word of truth. Orto tumeo. Okay ba mga kapatid? Approve ba ang ating pag-aaral? Approve ba ang inyong mga pagtuturo? Now, the question is this. Bakit ginamit ni Apostol Pablo yung orto tumeo? Okay? Bakit niya ginamit yung orto tumeo? To emphasize precision. Para bigyang diin yung tinatawag na accuracy. Tandaan niyo po, ang teaching hindi dapat labo-labo. Tama? Ang teaching ay hindi dapat magulo. Dapat may intention, intentional and skillful, hindi CR. Siya nakaalala na CR. Yung mga teaching na pang CR, careless and random. Random, magulo. Yeah? Alam mo yun, parang sa kwarto, pagpunta mo, very random, ang gulo-gulo, kalat, makalat. Pag sinabing careless, hindi maingat. Kaya mga kapatid, ako at ikaw, sa ating pag-aaral na ito, inaamuki ng ating pag-aaral na maging maingat sa pagtuturo at hindi dapat makalat. Straight. Amen po ba? False teachers in Timothy's day. Ito nang dahilan bakit si Pablo ay nagtagubilin kay Timoteo. Bakit? Panahon nila, merong dalawang tauhan na ang pangalan ay si Himeneo at saka si Pileto. Si Piletus at saka si Himeneus. Na kung saan nagtuturo ng baloktot. Nakapasok ang teaching, baloktot, crook. Ano ibig sabihin ng crook? Taliwas sa katotohanan. Baloktot, lumihis sa katotohanan.
Itong nakita kong context, background, bakit ba sinabi ito ni Pablo kay Timoteo? Nung panahon nila, merong dalawang lalaking nakapasok na nagtuturo ng baluktot. Lihis sa katotohanan. Basahin natin. 2 Timothy chapter 2, verse 17 and 18. You see, importante yung context. And their word, it as doth a conquer, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred. Pagdating sa katotohanan, sila ay nagkamali. Saying, ito yung kanilang error, that resurrection is past already. Wala nang pagkabuhay na maguli sa mga believer. Nangyari na yan. Tapos na yan. Ano pa? And overthrow the faith of some. Sabi sa Tagalog, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Para siyang, alam mo yon, para siyang lason na kumakalat. Okay? Nasa mga ito, si Hymenaeus at si Phileto, na tungkol sa katotohanan ay nangagkamali. Ibig sabihin ni Pablo, itong dalawang ito, baluktot ang aral. Sino pa ba rito ang mga naging biktima ng baluktot na aral? Si Pastor Tog, dalawang kamay pa. Sino naman rito ang mga nambiktima dahil sa baluktot na pangangaral? Sino rito mga naging kamag-anak ni Hymenaeus at ni Phileto? Sino rito ang mga ka-group chat ni Hymenaeus at Phileto? I tell you, this is the reason bakit tinagubilin niyang mabuti. Number 1, to prevent wrong doctrine. We need to prevent them. Mamaya ipaliwanag ko sa inyo. Okay? So, sabi, ginugulo nila. Trouble ang dala-dala. Remember the book of Acts? Tama? Another Jesus, another spirit, another gospel, another spirit, another gospel, another Jesus. Ang sabi doon, trouble ang dala-dala. Nanggugulo. At anong paraan nila? Teaching. So they twisted the scripture, misapplied the promises, and introduced teachings that parang baluktutin, ilayo ang mananampalataya sa dalisay, the word simplicity of Christ, dalisay na aral ni Kristo. Wastong aral ni Kristo. Kaya ako po ay nagpasya sa aking sarili ng aking pagtuturo, dapat maging dalisay. Pag sinabing dalisay, walang lahok. Puro, tama, wasto, malusog na aral. Ang malusog na aral, aral ni Kristo. Nag-iisang aral ni Kristo. Amen po ba? Doctrine of Christ. At marami po akong mga tinurong sound doctrine, sound mind. May pagkakaiba ba yung sound doctrine na sound mind? Wala. Pero they are, may pagkakaiba but they are connected, interconnected. Si Kristo may sound mind of Christ. Meron din siyang sound mind. Sino rito may mind of Christ? Tama? Yung mind of Christ nyo, walang pwedeng idagdag. Kompleto yan. Tama? At kailan mo tinanggap yung kaisipan ni Kristo? Since the day you got born again, you received the mind of Christ. Tama? But yung sound mind, hindi pa yan perfect sa atin. Bakit? Hindi pa malusog ang ating kaisipan. Kaya tinuro ni Pablo, renewing your mind. Okay? So the sound mind is the fruit. The mind of Christ is the foundation. The simplicity of Christ means the pureness, yung dalisay na aral. Pag sinabing dalisay, ay talagang puro. Tama? Walang lahok. So, orthotomeo, ito ay panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Number 1, bakit? Itong reason. Bakit? Ito na yung sinasabi sa inyo kanina. Mahalaga ito. Bakit tinagubilin ni Pablo sa Timoteo mag-aral ka, magturo ng tapat na pag-aaral? Number 1, to cut away false interpretation.
para maputol yung mga maling aral, maling interpretasyon sa Biblia na nangyayari na panahon nila. Sino may dala? Si Himeneo at saka si Pileto. Mga kapatid, nakatanggap na ba kayo ng text galing kay Himeneo at Pileto? Baka ako nag-friend request sa inyo yan. Tingnan nyo rin. Panahon na para i-delete siya. Ang sabi ni Pablo, mark them and avoid them. Tandaan nyo sila at iwasan nyo sila. Nung mabasa ko doon sa Book of Corinthians, sa Acts, sa Galatians, natuto akong magtanda kung ano yung mga maling aral at avoid their teaching. Okay? So, what is the reason? To cut away false interpretation. To cut away means to expose and reject distortion. Expose yung maling aral. Did Jesus expose the wrong teachings during His time? Yes. Sa aba ninyo. Di ba? You do err. Mali kayo. In-expose niya yung maling aral. Kaya, pag sinasabi natin na mali ang aral nito, ang tawag doon, correction. Because the one purpose of the doctrine of Christ is for correction. At ano ang basehan ng ating pagtatama? Doctrine of Christ, aral ni Kristo, the inspired word of God, the doctrine, the teachings of Christ. Because the word correction means restoration. Okay? Mabilis ba yung aking pagtuturo? Okay lang ba? So, anong reason? Bakit kailangan ituro ng tama ang salita ng Diyos? Para putulin yung mga maling pakahulugan sa Biblia. Kanina yung kausap kong pastor, natuwa ako, isang oras ko siyang siniran. May mga binitawan siyang salita na very, very observant ako, critic ako, kino-cross-examine ko yung kanyang mga pangungusap. Pag meron siyang sinabi, teka muna. Sa yung sinabi na yan, hindi po tama yan. Sapagkat ito ang tama. Sabi, ay oo nga, naintindihan ko. You have to cut away false teaching. Can I hear a good amen? And how you cut the false teaching? Kung hindi tayo established, rooted and grounded sa doctrines of Christ. Okay? Now, let's continue. Number 2, cut straight path to Christ. Itinama mo yung mali. Tama? Tapos, itinuro mo ng tama si Kristo. Paano ituturo ng tama si Kristo? Showing how all scriptures leads to Jesus. That is how Jesus teach the word of God or the scriptures. Ituturo mo kung paano itinuro ni Jesus, pinaliwanag ni Jesus, ang kasulatan patungkol sa Kanya. At napakadaming istorya sa Lumang Tipan tumutukoy kay Kristo. At pagka si Kristo ang nakapaloob doon, hindi pwedeng absent yung redemption. Nakuha niya? Tinuro ko sa inyo yung marami na ako example na binigay sa inyo, kahit yung mga sukat sa templo, kahit yung mga gamit sa templo, di ba? Sa tabernakulo, yung mga gamit, ay lahat tumutukoy kay Jesus. Yung bubong ng tabernakulo, 4 yun na magkakasunod-sunod na patong na tent. At yung sunod-sunod ng pagkakalagay nila, tumutukoy sa redemption ng ating Panginoong Hesus. Tinuro ko rin yung Nehemiah's Wall. Yung pagkakasunod-sunod, Pastor Tom, ng mga itinayo nilang wall, maniwala kayo. Nandoon ang istorya ng pagtubos ni Kristo, His death, burial, and His resurrection. It all points to Christ. Hello, amen po ba? Hoping na makita ko pa uli yung outline ko sa aking isang email kasi nandun lahat. Kaya lang medyo loaded na siya. Kaya hindi ko na siya ma-open ng dali-dali. But I need to pay sa Apple monthly.
para sobrang dami na kasi, fully loaded na ang aking email. Kaya nag-create ako ng isa pang email. So, anong purpose ng Orto Tomeo? Upang putulin. Huwag pahintulutan ng mga maling aral. Hello? Sinong may katungkulan? Sinong may responsibilidad para hindi pahintulutan ng maling aral? O para putulin ng maling aral? Ikaw, pastor. Ikaw yun. Ako yun. Ano pa? To cut straight path to Christ. Ipakita si Kristo, tuklasin si Kristo na nakatago sa lahat ng kasulatan. Number 3, importante itong 1, 2, 3 na ito. Okay? Picturean ninyo, tingnan nyo, kopyahin nyo. Mahalaga ito. To cut carefully, humati ng maingat, handling the word with reverence, guided by the Spirit. Ang guidance ng Holy Spirit ay nasa tamang interpretation. Wala ang guidance ng Holy Spirit sa wrong interpretation. Kahit pa gaano ka emotional, ka-intense, kainit, kaalab, yung preaching, kahit pa siya gaano ka kakilala, kahit pa sinabi mong ikaw ay nag-prayer and fasting sa message na yan, if it is not Orto Tomeo, the Holy Spirit is absent. Mabigat, ano? Meaning the Holy Spirit worked through the right interpretation. I hope na nabibigyang diin natin yung kahalagahan ng Orto Tomeo. Mahalaga ito na tagubili ni Pablo. Ano po yung 1, 2, 3 na yan? Number 1, the reason for Orto Tomeo, ang dahilan bakit tinagubili na ni Pablo sa Timoteo na rightly dividing the word of truth. Number 1, to cut away false interpretation. Bakit? Panahon nila may mga mali ng aral. Sa panahon ba natin may mga maling aral? Meron. At pagdating sa maling aral, dapat straight ka. Sa mga kaibigan ko at kausap ko, nakakasharean ko, kapag nagsishare, tinutuwid ko kaagad. Kapatid, mali po yung sinabi mo na yan. Ito po ang tama. Ano pa? Dapat i-reveal si Kristo sa pagtuturo. Meron ba kayong mga napapakinggan, tinuturo ang storya sa lumang tipan, pero hindi si Kristo ang lumalabas? Meron po ba? Meron ba kayong nabalitaan naman na tinuro ang buong kasulatan, pero si Kristo ang lumabas, ang kinahihinatnan? Meron ba kayong kilalang gano'n? Sino? Si Kristo. Di ba? Oh. Ano pa? Hawakan ng tama, maging maingat, igalang ang katotohanan. I-honor natin ang tunay na kahulugan ng salita. Pag hindi po tama, out of context sa mga teaching natin, maniwala kayo. That is dishonor. Dishonoring the word of God. Hinga muna tayo ng malalim. At mag-isip-isip. Gusto nyo ba talaga? Handa ba kayo talagang pumailalim sa pagtuturo ng tama? Kapag pumailalim tayo sa pagtuturo ng tama, willing ka bang ibasura ang mga maling natutunan? O kaya sabihin mo at katwiranan, okay lang yan. Matagal na yan. Okay lang yan. Hindi nga siya okay. Paano siya magiging okay? Ginawa mo lang okay. Okay? So, bilang isang sanay at bihasang yung mga tinatawag na gumagayat ng kahoy, ng mga bato, paggayat nila ay very precise. Wala itong mga balubaluktot. Yun ang mga bihasa. Amen? Mga kapatid na minamahal, pare-parehas tayo, hindi ako exempted. Kasama po ako, pangunahin po ako na dapat magturo ng tuwid.
Sasamahan niyo ba ako sa pagtuturo ng tuwid at tama? Magkakasama po ba tayo? Amen. Yan ang magandang samahan. Hindi tayo nagsasama-sama dahilan sa material na bagay. Alam, maraming ganun eh. Kaya sumasama dahil pakinabang. Hindi. Gusto kong magsama-sama tayo. Ang bonding natin ay pagtatama ng tuwid at straight ka. Okay? Kung hindi ka naman willing sa ganito, well, pwede ka na mag-drop sa school. With no condemnation, you can go on your own way. But for us, we are willing to unlearn, relearn, and learn. Christ as the Word made flesh. Si Kristo ang salita na nagkatawang tao. Yung kanyang incarnation ay panahon noong siya ay dumaan sa sinapupunan ni Maria. Tinuro ko na yan, yung incarnation, the doctrine of Christ incarnation. Okay? Lahat po ng ating teaching dapat nakakonek sa teaching ni Kristo. Okay? If Jesus is the living word, then rightly dividing the word of truth means rightly revealing Him. So, ang isang pinakamasarap na kahulugan ng rightly dividing the word is rightly revealing Christ. That is to reveal Christ. Did Jesus reveal Himself in His explanation to those two disciples in the road to Emmaus? Yes. Diba? Oh. Sa kanyang pagpaliwanag, sinong nahayag? Siya. Sa atin na bang pagpaliwanag sa mga kwento sa lumang tipan? Nahayag ba si Kristo? Pero mga teaching natin noon, teaching ko noon, taas ang kamay ng mga kaeskwela ko, ganito mga teaching natin. Magkukwento tungkol kay Gulayat, at saka kay Pablo. Ando na ba si Pablo? Wala pa pala. Kailan ba nagkasama si Pablo at si Gulayat? Gulayat at David. Di ba? Tandang-tanda ko na ng kwento dyan. Yung mensahe ko. Katapatan sa Diyos. Pananampalataya sa Diyos. Anumang higante na iyong harapin sa buhay, kaya mong pabagsakin. Kung ikay tapat, matatag, at lumalagog yung pananampalataya sa Diyos. Amen? Yung pala, kung bakit na isulat yung kwento ni David at ni Goliath, ang intention pala ay patungkol ito kay Kristo. Istorya ni Kristo, istorya ng kanyang pagtubos. Wala nang iba pa na mensahe doon. Maliwanag po mga kapatid? Tungkol sa istorya ng buhay ni Job. Yung isang pastor na pinagpapaliwanagan ko. Sabi ko, isa lang ang message na nakatago sa istorya ng buhay ni Job. Yung sufferings ni Job, it is a typology of Christ's redemption, Christ's suffering. Pero ginit niya sa akin, ginigit niya sabi, hindi, pwede pang may ibang kahulugan yan. Sabi ko ako, ang basihan ko yung paraan ng pagkapaliwanag ni Jesus patungkol sa kanya. Other than that ay wala na. Hindi, pwede pang mayroong matutunan. O di ikaw. It's up to you. Pero ako, sinare ko sa iyo kung ano yung tamang orthotomeo doon. So, rightly dividing means revealing Christ. Ulit. Rightly dividing the word of truth is revealing Christ. Sa mga message natin, sa mga pagtuturo natin, whether in Bible studies, whether in preaching or sharing or teaching, whether sa mga simpleng usapan, ang nare-reveal si Kristo. Ulit, ang nare-reveal. Sino po? Si Kristo. Ganito nangyayari, ang nare-reveal si Kristo plus. May plus may dagdag. Minsan, hindi na dadagdagan. Bawas si Kristo. Dapat si Kristo ang nare-reveal. Amen? Ang maling pagpapaliwanag sa Biblia is a misrepresentation of Christ. Kaya ang sinasabi ni Pastor Aaron kanina, na mayroong isang nakinig sa kanya, na ang paniniwala ng babae na yon o lalaki na yon ay pinatay ng Diyos ang kanyang asawa,
Saan galing yung paniniwala na yun? Galing yun sa maling aral. God was misrepresented, misunderstood, na ipakilala ang Diyos sa maling pagpapakilala. Anong pagpapakilala? Ang Diyos ay pumatay, nagpahintulot ng masama, nanunubok, nanunukso, ginagamit niya yung mga pangyayari sa ating buhay para tayo turuan ng leksyon. At yun ang itinuwid ko sa kausap kong pastor kanina sapagkat yun ang kanyang isang sinabi. Sabi ko, teka muna, gusto kong i-correct ang iyong sinasabi. At ang problema mo kako sa pagsasabi na yan, you don't have an accurate knowledge of who God is. That is the real problem. Naktukoy nyo na kung anong pinakaugat. Bakit ang Diyos ay misrepresented, misunderstood? They don't have a precise, accurate knowledge about the nature and character of God. Klaro ho mga kapatid? I pray na matandaan nyo yung aking mga sinasabi sapagkat napaka-importante nun. Ang pinakaugat ng problema, bakit ang Diyos ay napagbintangan? Bakit ang Diyos ay hindi naunawaan at naibintang sa Kanya yung bagay na hindi na ginawa? Ano yung pinakaugat ng problema? Wala siyang konkreto, maliwanag, na kaalaman patungkol sa character and nature ng Diyos. Pangalawang dahilan ng kanyang problema, hindi siya naniniwala o naniwala sa mga turo ni Jesus. Iyon ang pinakadalawang ugat, rason, kung bakit hanggang ngayon may nagtuturo pa rin, naniniwala pa rin na ang Diyos ay pumapatay. Number 1, sulat nyo, number 1, number 2, kuha nyo? Oh, simple lang yan. Number 1, reason. They don't know, they don't have the accurate knowledge of the character and nature of God. Number 2, problem. They don't believe in Jesus' word. That the real serial killer, the stealer, and the destroyer is the devil. Sabi na ni Jesus yun. Sabi ni Jesus, ang pumapatay, demonyo. Hindi, sabi na ng pastor, pinatay din sila ng Diyos. Adi magkaiba na. At kung sila'y magkaiba ng sinasabi, isa nagsisinungaling, isa nagsasabi ng totoo. Ito ang mabigat at magandang tanong. Sino sa palagay mo ang sinungaling? Yung pastor na taga Mindoro o si Jesus? Yan ha, hindi ko na kayo dinamay ha, taga Mindoro na. Pastor Hernan, nandiyan ka pa ba? Pastor Renzi, nandiyan ka pa ba? Pastor daw na Mindoro, ilan tayo rin ng pastor? Diba? Kailanman magsisinungaling ang Diyos. You see? They misrepresent Christ. Why they misrepresent Christ? Because of wrong interpretation, not rightly dividing the word of truth. Kaya pray for me sa pagtuturo ko sa mga pastor dito sa Mindoro. Ang unang subject ko na tuturo is the real character and nature of God. Kasi, kaya itong aking ituturo, kasi ito yung maling pagkaunawa nung pinaka-head pastor nila. Ay di syempre, kung ano yung teaching ng head, daloy. Tama po ba? Kaya habang sa sharing namin, uy, natutuklasan ko, ito yung mga ugat. Alam ko na. Yung puno nga, gandong paniniwala. Ayan, aasahan mo sa mga subordinate. Di ba? Okay. Orthotomeo is Christ-centered. Agree? Dito na muna ako pansamantalang magtatapos. Orthotomeo is Christ-centered. Agree po ba kayo? What is orthotomeo? Christ-centered. Kanina, anong meaning ng orthotomeo? To reveal Christ. Tama? Oh. Orthotomeo is Christ-centered. Bakit? Why? Kung ikaw at ako ay sumasa ilalim sa ganitong pag-aaral at ikaw ay subok, bihasa, na well-trained sa ganitong subject, walang iba kang kahantungan sa iyong preaching kung hindi Christ-centered. Agree? Yan, Christ-centered. Title mo pa lang talagang Christ-centered na. Title pa lang.
Pastor Charles, paksa pa lang ng iyong itinuturo. Si Kristo agad. Sa pagkapaliwanag, si Kristo. Sa gitna, si Kristo. Sa katapusan, si Kristo. Sinong gumawa niyan? Si Kristo. Tama? Why? Number one, Jesus is the straight line through Scripture. He is the fulfillment of the law and prophets. Sulat ng mga ninuno beginning with Genesis hanggang sa Deuteronomy. Sulat ng mga propeta beginning with Joshua unto Malachi. Major and minor prophets. Ang fulfillment, si Christ. Kaya yung mga naniniwala sa sulat ni Moses na ang Diyos ay pumatay, nagsisi na si Moses. Sabi ni Moses, pakinggan niyo siya. Hear ye him. Sino tinutukoy ni Moses na hear ye him? Pakinggan niyo siya. Si Jesus. Kung itinuturo natin na ang Diyos ay pumapatay at nangunguha at ang ginamit natin ay si Job na ginamit mong referensya ay nagsisi na. Di ba? So sino po ang fulfillment ng law and prophets? Si Christ. So that is the reason why Ortotomeo or Yasar sa Old Testament ay Christ-centered. Here's the scripture. Matthew 5:17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Huwag niyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kung hindi ganapin. So lahat ng law, lahat ng mga sulat ng mga propeta, pointing to Christ. And because it points all to Christ, Jesus fulfilled it. When the substance arrived, came, lahat fulfilled na. Kaya ano sabi ng law? Ano sabi ng mga sulat ng mga propeta? Ano sabi ng mga anino? Huwag kami. Si Jesus, huwag nyo na kaming isakatupara, huwag nyo na kaming isagawa. Tapos na ang papel namin. Kami mga signboard lamang. Dahil dumating na kayo sa destinasyon nyo, huwag na kami ninyong isagawa. Kaya huwag mo nang ikatwiran, okay lang, matagal naman na yan eh. Hayaan na. You are not growing. You are not living in the truth. Number 2, dito na ako magtatapos. Jesus is grace and truth personified. The word "and" here is kai. And the word kai means which is. Si Jesus ang grasya, siya ang katotohanan. Grace and truth, you cannot separate it. Because grace is a person, he is Jesus. Truth is a person. Ang problema, maraming nagturo ng grace. Nakasama ako noon, naging biktima ako. Ang interpretasyon nila sa grace ay mali. Agad-agad ang takbo sa isip ng salitang grasya kasama material. Di ba, Pastor Charles? Huwag mong isama yung material sa grasya dahil ang meaning ng grace dito, immaterial, not material. Because grace is a person. Truth is a person. Ang problema, itong tunay na kahulugan ng grasya, si Jesus, ang problema, lumihis, deviated, kumambyo, at sa pagkambyo, binigyan ng kahulugan na ang grasya, material. That was abuse of the scripture, distorted. John 1:17, for the law was given by Moses, but grace, which is the truth, came by Jesus. Ang kautusan ay ibinigay sa pamagitan ni Moses. So sinong nagbigay ng kautusan? Si Moses, kakutsaba ang anghel. Tama? Ito yung interruption. Hindi po substitution, interruption. Nagkaroon ng interruption.
Explain ko yan later, ang ganda niyan. Ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Kristo. And last but not the least, nako hindi ko mapigilan ito. Okay pa ba? Jesus is the foundation of sound doctrine. Take note, the word sound means healthy. The word sound means healthy, malusog, dalisay, wasto, tumpa, tamang aral. Because the word doctrine is teaching. All scripture is profitable for doctrine. Tama? Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan is magagamit sa pagtuturo. Okay? Sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid, tama? At sa pagsasanay. So, take note. Gusto kong bigyan ito ng diin. Jesus is the foundation of sound doctrine. Jesus is the number one and only doctrine in the Bible. No other doctrine. Halimbawa, doctrine of God, study of God, si Christ yun. Doctrine of the Bible, bibliology, si Christ din. Doctrine of salvation, si Christ din. Doctrine of the Holy Spirit, study of the Holy Spirit, si Christ din. Doctrine of the church, study of the church, si Christ din. Doctrine of eschatology, meaning end time, si Christ din yun. It is Christ's time, not our time. Okay? Kaya iisang message ng Bible, si Kristo. The ultimate message of the Bible is Christ. Okay? 1 Corinthians 11. For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Wala nang taong makapaglalagay ng pundasyon o pinagsasaligan liban sa nailagay na. At ito ay si Kristo. Maliwanag ang talata. Wala daw tao. Kasama po ba kayo doon? Inuulit ko, kasama ba kayo rito sa walang tao? Kasama ba mga apostol? Kasama ba yung mga alagad? Kasama ba yung mga propeta? Kasama ba yung mga ninuno natin? Kasama. Walang taong pwedeng maglagay ng pundasyon. Ang pwedeng maglagay ng pundasyon na nailagay na ay yung pundasyon mismo. Si Kristo. Ito maganda. Ikaw at ako ay nasa tamang pundasyon. Hello, amen? Are you in the right foundation? Yes. May halimbawang ginawa si Jesus. Dito na ako magtatapos. Ang ganda nito, natuklasan ko to kanina sa aking explanation sa message. Sabi, ang matalinong tao yung nakinig at nagsagawa. Matutulad siya sa isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Dumating ang ulan, baha, at hangin. Ang magandang tanong na natuklasan ko kanina. Sino ang target ng ulan, baha at hangin? Hindi yung bato. Ang target ng ulan, baha at hangin, yung bahay. Hindi yung bato. Dahil kahit anong gawin, yung bato hindi kayang tinagin. Amen? Ang pwedeng tinagin yung bahay. Pero dahil yung bahay ay nakatayo sa bato, ang sabi ng Biblia, ang bahay ay hindi nagiba. Kaya mga kapatid, ang target ng kaaway, ang target ng mga false teaching, hindi si Kristo. Ang target niyan, kilala mo. Kung may katabi ka, yung katabi mo, target yan. Na Pastor Charles. At yung katabi mo, Pastor Charles. Yan din ang target ng kaaway. Tayo ang target. Tama? Tinarget ng demonyo ang mga unang tao na deceive. Panahon ni Apostol Pablo, dumating ang mga tuloy-tuloy pa rin ang false teaching. Ang target, mga tao. Pagdating sa Ephesians, ang target, very specific, babes in Christ, sanggol kay Kristo.
ang target ng kaaway sa false teaching, the body of Christ. Pero ito maganda. Hindi niya kayang linlangin ang mga nagmamature sa aral ni Kristo. Hallelujah. Amen? Kaya sabi ni Amen. Apostol Pablo, hindi na kami mangmang sa mga lalang ng kaaway. We are not ignorant to the wiles of the devil. Bakit? Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako tulad ng bata. Nag-iisip ako tulad ng bata. Nangangatuwiran ako tulad ng bata. Pero ngayon ako ay telyos na, matured na. Iniwan ko na ang mga maling aral. Mga kapatid, sa pasimula pa lamang ng ating pag-aaral ng subject ng ortotomeo na mahaba pa po ito, nangangailangan ng pagtitiis, pagtsatsaga, matamang pakikinig at pag-aaral, dahil pinapangako ko naman sa inyo, matyaga ko itong ituturo sa inyo ng maliwanag, malinis, dalisay, tama, tumpak at wasto. Magsama-sama tayong umailalim sa pag-aaral ng rightly dividing the word of truth. Maging daan nawa itong ating pag-aaral. Mabuksan ang ating mga kaisipan. Na kapag tayo nagturo, nagbitaw ng mga aral, hindi ito galing sa CR. Careless and random. Galing ito sa intentional and skillful. Ang aking panalangin sa bawat isa sa atin, hindi ako presented, maging skillful naman tayo. Maging bihasa tayo sa pag-aaral hanggang sa maging bihasa din tayo. Na yung iba sa inyo, pag nakakausap ko, pag nagpapaliwanag, kitang-kita ko, oops. Kaya yung isa, hinahayaan ko na lang muna. Kasi nakikita ko rin ang sarili ko sa inyo. At sabi ko, Lord, gusto kong matulungan yung kamanggagawa kong yan, yung pastor na yan, na kapag nagbitaw ng salita, malinis, dalisay, konkreto, payak, maliwanag, walang iba kung hindi si Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong katsagaan ng pakikinig. Hindi ko po muna po maisesend sa inyo itong teaching outline ito sapagkat hindi pa po tapos. Pag natapos ko na ito, saka ko po isesend sa inyo. Tandaan niyo po, mahaba po itong series. Isa ito sa paborito kong subject na ituro. Good night, shalom, and God bless us all. Thank you po. Praise the Lord. Thank you, Bishop. Thank you. Thank you very Ang much. ating buting guro. Thank you, Bishop. Thank you. Alam ko, excited kayo. Nag-enjoy tayo dahil napakatahimik ng Zoom room. Talagang nakikinig. Ang dami natin tonight. Praise the Lord. Oo nga, praise God. Amen. Bago po tayo pumunta sa Q&A, tawagin po muna natin si Pastora Juliet Raimundo para sa ating closing prayer. Part 1 pa lang po yan. Part 1 pa lang. Mahaba pa. Lakbayin. Pastora Juliet, please.